hamon sa kanilang karera. Ang mga bida sa teleseryeng inaabangan ng lahat. Ang Rosalca, Matt Evans, Felix Rocco at Empress. May mga bagong revelasyon tungkol sa kanilang pagkatao. First on the buzz, si Matt, maliban sa pag-aarte, ang isang simpleng pangarap na inamin. First on the buzz, ang magkaroon ng sariling music studio at maging bokalista ng isang banda. Dahil maliban sa pag-arte, passion din ni Matt ang pagkanta. Palabiro naman ang tingin ng lahat kay Matt. Pero pagdating sa kanyang pamilya, seryoso siya sa kanyang responsibilidad. Maliban sa pagtulong sa kanyang ina, siya rin ngayon ang nagpapagamot sa kanyang lolo at lola na may diabetes. Isang kumpisal ng aktor. First on the buzz. Samantala, mula naman ang ma-reveal bilang isa sa mga leading men ni Empress sa Rosalca, si Felix. Sunod-sunod ang mga intrigang hinaharap. Pinakamatindi dito ang di umano'y pagiging pasaway niya. Ang kanyang tattoo sa katawan, simbolo di umano ng pagre-rebelde niya sa mga magulang. Pero sa likod ng mapanirang intrigang ito ay ang isang bagong revelasyon na first on the buzz. Ang tattoo na Josefina at ng image ng isang babae sa kanyang left wrist ay walang iba kundi ang kanyang ina. Patunay kung gaano kalapit ang young actor sa kanyang pamilya. First on the buzz, si Empress naman, bukod sa pag-arte, pagkanta ang isa pang nakahiligan mula pa noong kabataan niya. Sa katunayan, kumuha pa siya ng guitar lessons para pati pagtugtog matutunan niya. Pero hindi lamang pagkanta ang nakahiligan ng batang actress. Malapit rin sa puso niya ang pagsasayaw. Dahil ang kanyang mommy Gina, dating dancer sa Metropolitan Theater, at ang lagi niyang kasama sa rehearsals and performances, si Empress. First on the buzz, ang exclusive silid sa pagiging talented ni Empress mula noon hanggang ngayong hapon. First on the buzz, Matt Evans, Felix Rocco, at ang nag-iisang Empress of Drama, Empress Live! Welcome to the buzz. Empress, Matt, Felix, maraming salamat sa inyong pagdalaw sa amin dito. Yes. I'm so happy to see Empress again. And it's my first time to meet Matt and Felix. Yes. Ang cute ng polo mo sobra. Kanya mo matirilan. Parang ako lang yung nagtahe. Ako lang gumawa. Okay, sa mundo kung saan ang kagandahan ay ang pamantayan, gaano kahalaga sa inyo ang ganda ng isang babae? Yes! Sumagot kayo ng That's what mabuti. Rosalca is all about. Gaano kahalaga? Para sa akin lang naman, it's not all about the kung gaano kaganda yung babae. For me, it's the attitude talaga, yung paano niya dinadala yung sarili niya. Nagka-girlfriend ka na ng hindi masyado kagandahan pero may presence, may attitude. O Hindi namin karamihan may tinatanong kung talagang sino. maganda physically. Basta meme lang. No, but it's important to me. I mean, I want to know how you young boys and girls actually look at, relationships. For example, kung gaano kahalaga ang maganda, halimbawa. Sa akin, Tito Boy, syempre, most of the people naman parang tinitignan physically, di ba? Pero para sa akin, pagka nakasama mo naman talaga isang tao, at Doon mo nalalaman. Doon mo nalalaman talaga yung kagandahan ng loob, kung ano talaga yung gusto mo sa kanya. Totoo yan, Tito Boy. Ang daming magaganda at gwapo dito sa showbiz, di ba? Pero ang talagang umaangat lagi yung mga makikita mong mabuting tao sa loob. At may character. Di ba? Parang mas nagtatagal. Ikaw, Empress. Ano, Tito Boy, bilang wala pa po akong experience sa mga relationship na ganyan, siguro lang po sa tingin ko na yun po yung importante, yung nasa loob niya, hindi yung nasa labas. Siguro, kung nasa labas niya, siguro, titingnan mo na lang yun sa parang last part na eh. Moreno, Tisoy. Naku, hindi ko alam, Tito Boy, parang Parehas. Usapang bata ito. Magka-batch naman tayo. Dalawa naman ang pagpipilian mo dito, di ba, Yung Empress? preference lang, yung preference. Ano yung mas type mo? Moreno o Tisoy? Hindi ko nga po alam kasi parang hindi yun yung tinitingnan ko po talaga eh. Talaga? Yung nasa loob po talaga at saka kung paano ko siya makakasama. But it takes a while to know kung ano talagang nasa loob ng isang tao, hindi ba? May nagpaparamdam ba sa dalawang sa dalawang ito? Merong Melina, Pero Sandali, may mga ano naman, may mga pagkain sa set. Oh, yun lang. oh, di ba? Kung yung boys yung tatanungin, Tito Boy, sino ang mas karapat dapat para kay Empress sa inyong Yun na dalawa? lang, sila na lang yung... Sige nga, anong meron ka na wala si Felix? That's interesting. Ano ba? Sige lang. Ang hirap Dalawang bagay lang. O isa. Felix wants to say something. Siguro, Go ahead. Matt and I are totally different. I'm
much more quiet, and si Matt yung, alam mo yun, mas jolly. So anong meron ka yung katahimikan, ika nga? I could say that. Okay, ikaw, Matt. Siguro ako mas masasabi ko po na mas na-entertain ko si Empress. Okay, ano mas gusto mo? Yung tahimik o yung entertainer? Siyempre gusto ko po yung entertainer, pero minsan kailangan niya maging tahimik. Diba? Best of both worlds. Okay, we are very excited because Rosalka starting tomorrow. Tomorrow, finally. Felix, imbitahan nyo ang lahat ng inyong mga tagahanga. Ayun, ngayong Lunes na, May 17 ang Grand TV premiere ng Rosalka. Kasama rin namin dito sila Mickey Ferriols, Dominic Ochoa, Kerr Legaspi, Bernard Palanca, at Maricar de Mesa. At nagbabalik television na si Miss Mila Del Sol. Wow! Okay. At syempre po may mga mall tour po kami sa Robinsons Metro East, 5 p.m. Mamaya po yan. Mamaya. At Rosalka official fan page in Facebook. Ayan. Alright. Gusto ko rin po magpasalamat sa Bam Lualde, Faces and Curves, Bodyworks Sir George Salon. Thank you! Oh yeah. By the way, I'd like to thank June Escario, Luisa Spiritu, Celeste Tubiar, and Deng Foss, and Drew Wilmer, of course, for everything. Everything. Hi, Tita Becky. Hello, Tita Becky. Okay, Rosalka, huwag niyo pong kalimutan. But Astoria Plaza, maraming salamat. Susan of Pure Gold, thank you. Gwen Ku of LK Global, Carly of Nikon Home Appliances, John Boner and Kinsey McDonald, Boyso of La Carmela de Boracay. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis dahil painit ng painit ang ating hapon. Magbabalik pa po ang The Boy